Huwag tayong matakot, huwag tayong mag-alangan na magsimula ng maliit, simple o kaunti lang sa pagpaplano at sa paggawa siyempre natin ng mga kabutihan sapagkat kung naaayon naman talaga sa Diyos yan, sa kanyang kalooban, siya rin ang may gusto niyan. And therefore, siya rin ang mag-aalaga niyan upang ang planong yan ay maisakatuparan at mapakinabangan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo Ang rin. mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, isa na namang talinghaga ang nilahad ni Jesus sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong nagtanim ng isang butil ng mustasa sa kaniyang bukid. Pinakamaliit ito sa lahat ng binhi, ngunit kapag natanim na at lumago ay nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Ito'y nagiging punong kahoy anupat napapamugaran ng mga ibon ang mga sanga nito. Nagsalaysay pa siya ng ibang talinghaga. Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng lebadura na inihalo ng isang babae sa takal na harina at umalsa ang buong masa. Sinabi ni Jesus sa mga tao ang lahat ng ito sa pamamagitan ng mga talinghaga at wala siyang sinabi sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ng propeta. Magsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng mga talinghaga. Iyahayag ko sa kanila ang mga bagay na nalilihim ula ng likhain ang sanlibutan. Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Narinig po natin sa ating mabuting balita ang mga talinghaga tungkol sa paghahari ng Diyos sa mundong ito. Ito raw ay parang butil ng mustasa na pinakamaliit sa lahat ng mga binhi, pero unti-unting lumalaki hanggang sa maging pinakamalaki ng puno ng gulay. Ito rin daw ay katulad ng lebadura na kapag nahalo na sa harina ay nagpapaalsa ng buong masa. Basically, ang isa sa mga sinasabi ng mga talinghagang ito sa Ebanghelyo ay ang maliit, simple at kaunting simulain ng kabutihan o ng paghahari ng Diyos sa mundong ito. Halimbawa po ay ang simula ng simbahang tinatag ni Kristo na mula sa maliit na bayan, mula sa kaunting mga tao na ordinaryo lang din naman, at mula sa mga simpleng pamamaraan, ang simbahan na nakabatay sa mga turo at aral at syempre sa katotohanan tungkol kay Kristo ay lumaganap at tumatag. So much so na hanggang ngayon, ito'y napapakinabangan, nakatutulong sa maraming tao. Kaya isa rin po sa basic application ng mga talinghagang ito sa atin ay huwag tayong matakot, huwag tayong mag-alangan na magsimula ng maliit, simple o kaunti lang sa pagpaplano at sa paggawa siyempre natin ng mga kabutihan sapagkat kung naaayon naman talaga sa Diyos yan, sa kanyang kalooban, siya rin ang may gusto niyan. And therefore, siya rin ang mag-aalaga niyan upang ang planong yan ay maisakatuparan at mapakinabangan. Yan po yung isa sa mga sinasabi sa atin ni San Pablo sa Filipos 1:6. Sabi niya, natitiyak ko, sigurado ako, ng mga buting gawain o bagay na pinasimulan ng Diyos sa inyo ay kanyang lulubusin at kanyang tatapusin hanggang sa pagbabalik ni Kristo Jesus. Nang ibig sabihin din ay, kung yung mga magandang bagay na pinaplano at ginagawa natin ay naayon sa kalooban ng Diyos, ibig sabihin, siya rin ang nagpasimula yan. Siya rin ang nag-inspire sa atin para iplano o gawin yan. Siya rin ang nagtutulak sa atin para i-push through yan. Kaya makakaasa tayo na yan ay magtatagumpay, na yan ay hindi mauwi sa wala, na yan ay mamumunga, hindi lang ng isa, kundi ng sagana. Hence, wag po tayong matakot magsimula ng maliit, simple o kaunti sa paggawa
ng mabuti. Ang matakot po tayo ay ang magsimula tayo ng maliit, simple at kaunti sa paggawa ng masama. Because as the kingdom of God here on earth begins with just a small act of kindness, of love, of justice, of faith, so as the kingdom of evil. It starts with just a basic or simple act of compromise. O hindi nga ba't pumasok ang kasalanan sa mundong ito sa pamamagitan lang ng pagkain ni Eva at ni Adan dun sa bungang ipinagbabawal na kainin. Kaya mag-ingat po tayo. Sabi nga po ni San Pablo, huwag natin bibigyan ng pagkakataon ng dyablo sapagkat kahit na gaano man kaliit, kasimple o kaunti ang pagkakataong ito, aalagaan ng dyablo yan at pilit niyang pamumungahin ang masama na yan. Yan po ang sinasabi ng ating Diyos sa ating unang pagbasa ng kung paanong ang damit panloob na lino matapos subarin na hindi hunugasan at basta iniwan lang kung saan ay na-expose sa maraming mga elemento dahilan para unti-unting masira ito at hindi na pakinabangan, hindi na maisot muli ng tao. Yun din daw ang mangyayari sa ating pagkatao at maging sa mga bagay o tao, relasyon na ating pinapahalagahan. Kapag tayo patuloy na nabuhay sa kasalanan, gaano man kaliit, gaano man kasimple, gaano man kakaunti yan sapagkat eventually, ang maliit ay lalaki, ang simple magiging komplikado, at ang konti ay dadami. Yan ang dahilan kung bakit permis kong sinasabi na hindi natin dapat tinatangkilik ang mga nagpo-promote ng sukal online. Kahit pasabihin natin di sapilitan yan, ako, sigurado ko po sa delikado yan. Gayun din, hindi natin dapat tinatangkilik ang mga nagko-content ng may pagmumura, kabastusan, karahasan, kahit pasabihin natin na biruan lang yan or content lang yan. Dahil sinisigurado ko po sa inyo na yan ang simula ng mga pangmalakihang, pangmalawakan, pangmalakasang kasalanan. Ay sinisigurado ko po sa inyo, siguradong sigurado ko, na marami sa mga lulong sa sugal ngayon, marami sa mga malutong magmura ngayon, marami sa mga bastos ang bunganga ngayon, bastos ang pag-iisip ngayon, at marami sa mga war freak ngayon, nagsimulang na naimpluwensyahan dati ng mga content na yan o ng mga taong naimpluwensyahan ng mga content na yan. And it's just a matter of time bago tayo naman o ang isa sa ating mga mahal sa buhay ang mabiktima niyan. Kaya wag po sana nating nilalang ang kasalanan. Ngayon lang naman, ito lang naman, for experience lang naman, try lang naman. Dahil yan ang gusto ng Diablo bilang bahagi ng kanyang pangmaramihan, pangmalawakan, pang-scam. Dahil alam naman ng Diablo na hindi naman natin gagawin ng isang kasalanang malaki na, komplikado na, at marami na. Hindi. Kaya, itetempt niya talaga tayo, ililure niya talaga, aakitin niya talaga tayo magsimula ng maliit, simple at kaunti. Pero yun na ang simula ng kanyang unti-unting pagkahari. Hindi maaaring sa ilan o sa marami pang pagkakataon na hindi tayo nadali ng demonyo. Hindi tayo nalulong sa bisyo, hindi tayo nabangon sa utang, hindi tayo nahulog sa isang bawal na relasyon, hindi tayo nalagay sa isang pangit na sitwasyon. Praise God. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ganun. Lalo pa kung patuloy tayong makikipaglaro sa Kanya. Hindi naman po kasi titigil ang Diablo hanggat di niya tayo nakukuha. In fact, mas manggigigil siya kung kahit hindi pa niya tayo nakukuha, patuloy naman tayong nakikipaglaro sa Kanya. Mas na-challenge siya sapagkat alam niya na panahon lang ang hihintayin. Konting panahon lang. Madadali na niya tayo kapag tayo ay patuloy nakikipaglaro sa Kanya. Sa maliliit, mga simple at counting kasalanan. Again, matakot po tayo na magsimula ng kahit maliit, simple o kaunti sa paggawa ng kasalanan dahil ang demonyo ang nagpapaisip sa atin yan.
At isa lang naman ang plano niya. John 10:10, only to steal, to destroy, and to kill. So ang pag-entertain dyan, kahit pagkaano, kakonti, kasimple, o kalit yan, ay pagbibigay ng tsansa sa kanya para nakawin, para sirain, at patayin ang mga bagay, relasyon at tao na mahalaga sa atin. Pag-isipan po natin, kaya iwasan din po sana natin. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya ay maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko. Alam niya ang pinagdaraan, alam niya ang kakayanan. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko. Pumikit tayo. Panginoon, tulungan mo po akong huwag matakot magsimula kahit sa simple, kaunti at maliit na paraan na gumawa ng kabutihan. Lalo pat ito ay maiisip ko na naayon sa iyong kalooban. Huwag nawa akong magsawa, huwag nawa akong matakot, huwag nawa akong manghinawa. Sa kabilang banda, tulungan mo po akong matakot na mag-start kahit maliit, kaunti o simple, pero sa paggawa naman ng masama. Tulungan mo po akong magpapaskam, magpapaloko sa demonyo na alam kong kapahamakan ko lang naman ang nais nito. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi kanya iiwan. Hindi kanya pababayaan. Paniwalaan mo yan. Lalo pa laban sa kasalanan ay mas lalong hindi kanya pababayaan. Sapagkat ang pagtalikod sa kasalanan ay pagharap naman sa Diyos. Pagkapit naman sa Diyos. Paglapit naman sa Diyos. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Huwag kang umasa sa sarili mo sa paggawa ng mabuti at sa pag-iwas sa masama. Asahan mo ang Diyos. Basta makipagtulungan ka lang, gawin mo lang ang mabuti, iwasan mo lang ang kasalanan. At siyang magbibigay sa iyo ng lakas upang gawin ito. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit kay Jesus, kung lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa una-una, ngayong magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.